Napakaselan ng mga daliri ni Aling Nena habang hinahalo ang ginagad na kamuting kahoy sa gata at asukal. Bawat galaw ay may rhythm, bawat halo ay may kasamang pagmamahal na parang pinapasan niya ang init ng kanyang puso sa bawat kakanin na kanyang niluluto. Sa loob ng kanyang payak na kubo sa Barangay Maligaya, isang maliit na bayan sa malayo, ang amoy ng nilulutong bibingka at puto ay lumiligid. Umahalo sa sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa mga kalapit na palayan. Wala nang mas sasarap pa sa amoy ng lutong bahay, at wala nang mas masaya pa kay Aling Nena kaysa sa pagluluto para sa kanyang mga kababayan, at higit sa lahat, para sa kanyang kaisa, isang anak, si Gabriel, o Gabli. Halos 60 taong gulang na si Aling Nena. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili pa rin kasing kinang ng umaga, puno ng kabutihan at pag-asa. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga gaspang na mula sa taos, kusong paggawa, ay gumagala pa rin ng may kasanayan, isang patunay ng maraming taon ng pagpupunyagi upang mabuhay ang kanyang anak at bigyan ito ng magandang kinabukasan. Igabi ang kanyang lahat. Ang bawat sentimo na kanyang kinikita mula sa kanyang mga kakanin ay inilaan niya sa pag-aaral ng anak, sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makalaya mula sa simpleng buhay, bukid na kanyang kinasanayan. At nagtagumpay naman si Gabi. Ngayon, isa na itong matagumpay na negosyante sa Manila. May sariling malaking kumpanya ng teknolohiya. Ang pagmamalaki ni Aling Nena ay umaapaw, lumalabas sa bawat ngiti na kanyang ibinibigay sa mga kapitbahay na bumibili ng kanyang mga matatamis. Nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na may butas na taki. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Nena. Si Gabi. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron bago sagutin. Inay. Ang masiglang boses ni Gabi sa kabilang linya. Kumusta po kayo? Namiss ko ang mga luto ninyo. Mabuti naman ako, anak. Ikaw? Kumusta ang trabaho? Bakit ngayon ka lang ulit tumawag? Sagot ni Aling Nena, ang boses ay puno ng pagmamahal at kaunting pag-aalala. Pasensya na po, inay. Sobrang dami lang po talagang inaasikaso. Pero may magandang balita po ako. Gusto ko kayong imbitahan dito, sa Maynila. Hindi lang para bisitahin ako, kundi para na rin po sa kasal ko kay Celeste. Pumilis ang tibok ng puso ni Aling Nena. Kasal. Hindi pa niya lubos na nakikilala si Celeste, ang nobya ni Gabi, na ilang beses na rin itong nabanggit. Ngunit ang ideya na makasama ang kanyang anak at masaksihan ng isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay nito ay nagbigay sa kanya ng matinding kagalakan. Talaga, anak? Naku, kasal. Kailan ba yan? Anong maitutulong ko? Ani Aling Nena, halos lumundad ang puso sa tuwa. Bukas na po ang alis ninyo, inay. Ihahatid kayo ng driver ko sa bus station. May tiket na rin po kayo. Gusto kong makasama kayo sa paghahanda. At para mas magkakilala na rin po kayo ni Celeste, ani Gabi. Asahan ko po kayo, inay. Siyempre naman, anak, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pagkatapos ng tawag, isang matinding kaligayahan ang bumalot kay Aling Nena. Ibinahagi niya agad ang balita sa kanyang mga kapitbahay, na lahat ay nagpahayag ng pagbati at paghanga. Ilang araw siyang abala sa pag-iimpake ng ilang gamit, at higit sa lahat, sa paghahanap ng pinakamagandang regalo para sa kanyang anak at sa darating nitong asawa. Kinastos niya ang kaunting ipon na kanyang pinaghirapan para makabili ng bagong barong Tagalog, para kay Gabi isang patunay ng kanyang pagmamalaki
sa kanyang anak na ngayon ay isang ginoon na. Para sa sarili, ipinasyal niya ang kanyang pinakamagandang baro, ang floral na kimono na suot niya sa mga espesyal na okasyon. Ito na siguro ang pinakamahalagang okasyon ng kanyang buhay. Ang biyahe mula Barangay Maligaya patungong Maynila ay mahaba at nakakapagod. Ngunit ang excitement ni Aling Nena ay sapat para hindi niya maramdaman ang pagod. Sa bawat kilometro, pakiramdam niya ay papalapit siya sa isang panibagong mundo. Ang makarating siya sa syudad, ang mga matatayong na gusali, ang ingay ng trapiko, at ang bilis ng buhay ay nagdulot sa kanya ng mangha at kaunting pagkalito. Para siyang isang dahon na nahulog mula sa isang payapang sapa at ngayon ay dinadala ng mabilis na agos ng isang malaking ilog. Pagpasok ng kanyang sinasakyan, isang itim na van, sa isang deke na may mataas na pader, halos malaglag ang panga ni Aling Nena. Hindi niya akalain na ganito kalaki at karangyang ka sa diamante. Para itong palasyo, nayari sa pinakintab na marmol at salamin, napapalibutan ng malawak na hardin na maingat na inalagaan ng mga landscaper. Ang katahimikan sa loob ng subdivision ay kasing tahimik ng gabi sa kanyang ngayon. Ngunit mayroong kakaibang migat dito, isang katahimikan na tila nakakabingi na nagpaparamdam sa kanya ang pagka-isa. Pumaba si Gabi sa hagdanan, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita ang kanyang ina. Suot nito ang kanyang formal na pang-opisina, nagpapamalas ng kapangyarihan at tagumpay. Lumapit ito at agad siyang niyakap ng mahigpit. Inay, nakapunta rin kayo. Namiss ko po kayo. Ikaw talaga, anak. Ang laki mo na, ani Aling Nena, gumanti ng yakap. Ang init ng yakap ng kanyang anak ay nagpahupa sa kanyang kaba. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nasa bahay na siya, ligtas sa bisig ng kanyang mahal na gabi. Ang lahat ng pagod sa biyahe ay naglaho na palitan ng pamilyar na init ng pagmamahal ng kanyang anak. Ngunit ang init na iyon ay hindi nagtagal. Mula sa sala, lumabas si Celeste, suot ang isang eleganteng damit na nagpapatingkad sa kanyang matangkad at palingkinitang pangangatawan. Ang kanyang mukha ay maganda, walang bahid ng anumang imperfections, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang lamig, na tila nagtatago ng 1,000 sikreto. Lumapit siya kay Aling Nena, ngumiti ng pilit, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, Inay Nena, narito na pala kayo, ani Celeste. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kakaibang tonong nagpatayo sa balahibo ni Aling Nena. May ginamit itong salitang inay, ngunit ang paraan ng pagbigkas nito ay parang tinutukoy siya bilang isang katulong kaysa isang ina. Hindi nagtagal ay nagbago ito ng tono. Gabi, darling, sabi ko naman sa'yo, hindi na kailangan pang driver sa probinsya. Hindi naman siguro sanay si Aling Nena sa ganitong biyahe. Baka stress lang. Ang pagbigkas niya sa Aling Nena ay may bahid ng pagmamataas na tila nagbibigay diin sa kanyang pagiging simpleng probinsyana. Naramdaman ni Aling Nena ang pag-urong ng kanyang tiyan. Ang Inay Nena kanina ay naging Aling Nena ngayon. Masakit. Ngunit sinubukan niyang ngumiti pabalik. Salamat sa imbita ninyo. Iha. Okay lang po, Inay. Hindi naman po mahirap ang biyahe, sagot ni Gabi. Tila hindi napapansin ang pagbabago sa tono ng kasintahan. O sadyang pinipili lang niyang huwag bigyan ng kahulugan. Anyway, Inay Nena, sa kusina po ang lugar ninyo. Ani Celeste,
na tila nagbibigay ng utos sa halip na pakiusap. Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang hint ng irita ang sumilay. Ang dani pa nating hinahanda para sa kasal. At syempre, gusto naming matikman ng mga specialty ninyo. Yung mga lutong probinsya. Alam mo na, may bahid ng pagmamataas sa kanyang boses na tila itinuturing ang lutong probinsya bilang isang kakaibang bagay, hindi isang delicacy. Pakitingnan na lang po ang kusina. Ang daning pagkain na dapat ayusin. Nandoon naman ang mga katulong para tulungan kayo. Nad, aalangan si Aling Nena. Hindi siya dumating para maging kusinera. Dumating siya bilang isang ina, bilang isang panauhin sa kasal ng kanyang anak. Ngulit nakita niya ang tingin ni Gabi na tila nagsasabing, sige na lang inay, huwag na po kayong magreklamo. Hindi siya nakatandi. Sa halip, ngumiti na lang siya at tumango. Opo. Sige, iha. Simula noon, pakiramdam ni Aling Nena ay naging isang dayuhan siya sa sariling bahay ng kanyang anak. Malaki ang kasa diamante, ngunit pakiramdam niya ay laging maliit ang espasyo para sa kanya. Ang mga dingding na yari sa marmol ay tila nanonood sa kanya, ang malalaking bintana ay nagpapakita ng tanawin ng Maynila na tila naghihiwalay sa kanya sa mundo. Naglalakad siya sa mahabang pasilyo. Ang tunog ng kanyang tsinelas ay lumilikha ng kakaibang eko, isang paalala ng kanyang kalungkutan. Gusto niyang magkuwento kay Gabi tungkol sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang hardin, sa mga munting balita sa barangay Maligaya. Ngunit si Gabi ay laging abala, usap sa telepono, o abala sa kanyang laptop. Ang unang mga gabi ay nagpakita ng mga unang bahid ng pagkabahala. Napansin ni Aling Nena ang labis na paggastos ni Celeste. Ang mga bag na pangalanan, sapatos, at alahas ay tila dumarating sa bahay ng walang tigil. Awat linggo ay may bagong designer item na ipinapamala si Celeste, na parang isang trophy. Anak, ang bani namang bago ni Celeste. Hindi ba't malaki ang gastos sa kasal? Baka naman maubos ang pera ninyo. Tanong niya minsan kay Gabi habang paalmusal, ang boses ay mahina, at paalala. Ngunit nagkibit, balikat lamang si Gabi. Okay lang po yan. Inay, maliit lang yan, sa kinikita ko. Ganyan talaga, ang buhay dito sa Maynila. Saka mahal ko po si Celeste, gusto ko siyang mapasaya. May defensive na sa tono ni Gabi. Tila ang bawat aalala ni Aling Nena ay isang atake sa kanyang pagmamahal kay Celeste. Hindi nawala ang pagdududa sa puso ni Aling Nena. Sa kanyang nayon, bawat sentimo ay may halaga, pinagpapawisan. Ang paggastos ng sobra ay isang kasalanan, isang paglapastangan sa hirap ng buhay. Ngunit sinubukan niyang intindihin. Iba ang Maynila. Iba ang mundo ni Gabi ngayon. Ngunit may mga bagay na hindi niya kayang intindihin. Madalas, sa gabi, naririnig niya ang mahihinang boses ni Celeste na usap sa telepono. Palagi itong nagkukulong sa kanyang kuwarto at kapag lumabas, ay tila walang nangyari. Ang mga tawag ay laging sa hating gabi. Ang boses ay halos pabulong at ang mga salitang naririnig niya ay piraso. Piraso lang at kakaiba, tulad ng transaksyon, offshore, account, o hindi niya dapat malaman. Minsan, nakita niya ang mga kakaibang lalaki na pumupunta sa bahay. Palaging nagmamadali, palaging nagtatago ng kanilang mga mukha sa ilalim ng mga sombrero o nakasalamin. Hindi sila ipinapakilala ni Celeste. Sa halip, palagi itong nagbibigay ng mga pilit, ng ngiti at mabilis na nagtutulak sa mga ito palabas ng pintuan.
Isang hapon, nakita ni Aling Nena si Celeste na nagmamadaling lumabas. May kasamang lalaki na hindi niya kilala. Magagarbo ang suot ng lalaki at ang kilos nito ay tila nagtatago ng sikreto. Sino po ang kasama ni Celeste, anak? Tanong niya kay Gabi na nagbabasa ng dyaryo sa sala, na tila abala, ngunit pinipilit lang. Baka business partner lang po, inay. Alam niyo naman, may mga investments din si Celeste. Sagot ni Gabi, hindi man lang tinaas ang ulo mula sa dyaryo, tila ayaw na pag-usapan. Pero bakit po hindi niya ipinapakilala? At bakit po parang nagtatago sila? Inay, ano ba naman kayo? Baka po sensitive lang ang mga deal nila. Ang dami niyo naman pong iniisip. Hindi po kayo sanay sa mga ganitong bagay kaya po ganyan kayo mag-isip. Ang boses ni Gabi ay may bahid na ng pagka-irita at pagka-pagod sa mga tanong ng ina. Huwag na po kayong mag-alala. Mahal ko po si Celeste at pinagkakatiwalaan ko po siya. Baka po nagiging gilaws lang kayo, inay, kaya po ganyan ang iniisip niyo sa kanya. Tahimik si Aling Nena. Ang kanyang instinct bilang ina ay sumisigaw, nagbababala, ngunit ayaw pakinggan ni Gabi. Para itong isang malalim na balon na sinisigawan niya, ngunit walang tunog na bumabalik. Lumayo siya. Ang puso ay puno ng bigat. Gusto niyang maniwala sa kanyang anak, ngunit ang kanyang mga mata at taking na ay nagpapakita ng ibang senaryo. Baka nga, tulad ng sabi ni Gabi, hindi lang ako sanay sa syudad. O baka naman, tulad ng masakit na ideya na pumasok sa kanyang isip, selos lang ako sa kasintahan ng anak ko. Ang pag-iisip na yon ay nagdulot sa kanya ng matinding tirot. Paanong magsaselos ang isang ina sa kaligayahan ng kanyang anak? Habang papalapit ang araw ng kasal, lalong naging abala si Gabi. Puro meeting, puro tawag sa telepono. Ihira na itong makasama sa hapag, kainan. Kung minsan, naiisipan niyang lumabas para tingnan ang hardin, ngunit pakiramdam niya ay bawat galaw niya ay may nakatingin. Si Celeste naman, lalong nagpakita ng kanyang pag-iisa kay Aling Nena. Kung mayroon mga bisita sa bahay, palagi nitong sinisigurado na si Aling Nena ay nasa kusina o sa kanyang kwarto. Mayroong sadyang iisang ibinibigay kay Aling Nena na tila isang pasanin. Minsan, may malaking party sa Casa Diamante. Ang mga bisita ay puro mayayaman at kilalang tao sa lipunan. Suot ni Aling Nena ang kanyang pinakamagandang kimona. Umaasa na makikipagkwentuhan sa mga tao, makahanap ng isang pamilyar na mukha. Ngunit nang dumating siya sa sala, lahat ng mata ay tila nakatingin sa kanyang simpleng kasuotan. May mga bulungan. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Celeste. Aling Nena, mabuti at nakalabas kayo, ani Celeste, sa isang boses na sapat lamang para marinig ng mga kalapit na bisita, ngunit masyadong malakas para hindi mapansin. Naku, pasensya na po, medyo maingay dito. Sanay po kasi si Aling Nena sa probinsya sa katahimikan. Tila tinutukoy siya bilang isang kakaibang nilalang, isang bagay na dapat tingnan ng may awa. Isang biro sa kanilang high society. Naramdaman ni Aling Nena ang pamumula ng kanyang mukha. Gusto niyang lumayo, magtago. Ang mga uusap ng mga bisita ay tungkol sa mga malalaking kumpanya, sa mga biyahe, sa ibang bansa, sa mga mamahaling bagay na hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay isa siyang palaka na nakasama sa mga Diyosa. Unti-unti siyang umatras,
Bumalik sa kanyang kwarto, kung saan ang tanging tunog ay ang kanyang sariling paghikbi. Simula noon, hindi na siya naglakas, loob na sumama sa mga pagtitipon. Mas pinili na lang niyang magkulong sa kanyang kwarto, nagdarasal na sana ay matapos na ang lahat ng ito. Si Gabi, abala sa paghahanda ng kasal, ay hindi na rin nakakapansin sa kanyang ina. Kung magtatanong man ito, palagi niyang sinasagot na okay lang po ako, anak. Ayaw na niyang magdulot ng abala. Ayaw na niyang maging dahilan ng pagka-ita ni Gabi. Ang anak na kanyang inalagaan ng buong puso, ang anak na kanyang ipinagmalaki, ay unti-unti nang lumalayo sa kanya. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang mga ngiti ni Gabi ay para kay Celeste, ang kanyang oras ay para sa kasal at sa trabaho. Naiwan si Aling Nena sa Casa Diamante, isang gintong hawla na puno ng kalungkutan na nakatingin sa labas ng bintana. Malalim na hinahangad ang simoy ng hangin at ang huni ng mga ibon sa kanyang nayon. Ang pagdating niya sa Maynila, na dating puno ng pag-asa at kagalakan, ay unti-unti nang nagiging isang masamang panaginip. Ang mga unang bahid ng pagkabahala ay ngayon ay naging malalaking anino, nagbabanta sa kanyang kaligayahan. Alam niya na mayroong mali, mayroong lihim na nakatago sa likod ng maranyang Casa Diamante at sa likod ng magandang mga ngiti ni Celeste. Ngunit paano niya ito malalaman? At paano niya sasabihin kay Gabi ang totoo kung ang kanyang anak ay bulag na sa pag-ibig o sa kung ano man ang tawag dito at tila ayaw ng pakinggan ng kanyang sariling ina? Ang huling alaala bago siya tuluyang makatulog, habang ang mga inay ng party ay maririnig pa rin mula sa ibaba, ay ang imahe ng kanyang munting kubo sa barangay Maligaya, simple, ngunit puno ng pagmamahal at kapayapaan. Malalim na hinahangad ni Aling Nena ang init at kapayapaan na yon, isang mundo na tila libong milya na ang layo. Ang kanyang puso, na dati puno ng pagmamalaki at kagalakan, ay ngayon ay puno ng pangamba at isang hindi maipaliwanag na takot. Ang mga ingay ng piging sa ibaba ay unting humina, nag-iiwan kay Aling Nena sa kumpletong katahimikan ng kanyang silid. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, ito ay puno ng mga alingaw-ngaw ng kanyang mga pangamba. Hindi niya makalimutan ng mapano yung tingin ni Celeste, ang pagbabago sa boses ni Gabi, at ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sariling bahay ng kanyang anak. Ang gabi ay naging mahaba, puno ng baling sa kama. Ang kanyang isip ay gulo sa mga katanungan. May mali. Ramdam na ramdam niya iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. At bilang isang ina, hindi niya ito kayang baliwalain. Kinabukasan, maaga pa ay bumangon na si Aling Nena. Ang araw ay sumikat na, ngunit ang liwanag nito ay tila hindi makapasok sa Casa Diamante. Ang bahay ay tahimik pa, marahil ay natutulog pa ang lahat pagkatapos ng tigin. Nakita niyang lumabas si Celeste. Nagmamadali at tila may importanteng lakad. Isang mabilis na sulyap lang sa kanya, pagkatapos ay isang ilap, bago sumakay sa kotse at umarurot paalis. Ito ang kanyang pagkakataon. Napakagat ng labi, si Aling Nena. Hindi siya kailanman naging mapangimasok, ngunit ang kanyang pag-aalala ay mas matindi kaysa sa kanyang pagiging mahiyan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa opisina ni Celeste, isang silid na puno ng mga mamahaling gamit, ngunit may kakaibang lamig at misteryo. Ang malaking mesa na gawa sa dark wood ay nagtatago ng maraming drawer. Nagsimula siyang maghanap, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot na baka may makakita sa kanya. Ang bawat paghila sa drawer ay parang isang paghila sa isang pinto ng lihin.
walang laman ang karamihan o puro mga pampaganda at papeles ay hindi niya maintindihan. Nang marating niya ang ilalim ng mesa, may napansin siyang kakaibang umbok. Masinsinan niyang pinindot ang gilid ng mesa at sa kanyang pagtataka, isang maliit na drawer ang bumukas, halos hindi halata at nakakubli sa ilalim ng tuktok ng mesa. Para itong isang lihim na pinagtataguan ng pinakamadilim na sekreto. Sa loob, hindi mga alahas o pera, kundi isang tumpok ng mga papeles. Kinuha niya ang mga ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga dokumento ay nakasulat sa Ingles, may mga termino na hindi niya lubos na maintindihan. Ngunit ang mga numero at mga pangalan ay malinaw. Mga fake invoices na may malalaking halaga, mga offshore bank accounts na may pangalan ni Celeste, at ng mga taong hindi niya kilala, at mga phantom contracts na nagpapakita ng mga transaksyon sa mga kumpanyang walang rehistro. Bawat papel ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Ito ang mga ebidensya ng pandalaya, ang pagnanakaw. Mula sa kumpanya ni Gabi. Pakiramdam ni Aling Nena ay parang bumagsak ang buong mundo sa kanyang malikat. Ang kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal, na si Gabi, ay pinipisa ng babaeng ito, pinagsasamantalahan. Ang pangarap at pagpapakahirap ni Gabi ay unting nawawasak, at ang dahilan ay ang babaeng kanyang pinagkakatiwalaan, ang babaeng malapit niyang pakasalan. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi, mainit at maalat, kasama ang pait ng pagkabigo at galit. Paano nagawa ni Celeste ito? At paano naging bulag ang kanyang anak sa lahat ng ito? Ang mga kalingaw-maw ng transaksyon, offshore, account, at hindi niya dapat malaman ay biglang nagkaroon ng kahulugan, isang madilim at nakamamatay na kahulugan. Hawak pa rin ang mga dokumento, halos hindi na makahinya si Aling Nena. Ang kanyang isip ay tumatakbo, naghahanap ng paraan. Dapat niyang sabihin kay Gabi. Kailangan niyang buksan ang mga mata ng kanyang anak. Ngunit paano? Paano niya ipapakita ang lahat ng ito nang hindi sinisira ang puso ng kanyang anak? Hapon na nang bumalik si Celeste. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod. Ngunit may kakaibang kasiyahan na tila may nagawa na namang matagumpay na pagnanakaw. Nakita niya si Aling Nena na naghihinday sa sala, hawak ang mga papeles. Ang pagka-pawkward ay nagpuno sa silid na tila may isang malaking elepante na nakaupo sa gitna. Aling Nena, bakit po hindi kayo nagpapahinga? May problema po ba? Tanong ni Celeste, ang boses ay pilit na malambing. Ngunit ang kanyang mga mata ay naniit na tila may nabasa sa mukha ni Aling Nena. Huminga ng malalim si Aling Nena. Celeste, kailangan nating mag-usap. Ani Aling Nena, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa, inilantad ang katotohanan. Nagulat si Celeste. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Ngunit mabilis itong bumalik sa kanyang sarili. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang mga papeles, at sinuri ang mga ito. Hindi pa rin nagsasalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagiging matalin, malamig, at walang damdamin. Anong ibig sabihin nito, Celeste? Tanong ni Aling Nena. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Bakit mo ginagawa ito kay Gabi? Bakit mo niloloko ang anak ko? Pumalik ang mapanuyang ngiti ni Celeste, ngunit ngayon ay puno na ng pagka-demonyo. Ah, kaya pala,
Natuklasan mo na pala ang maliit kong sikreto, Inay Nena. Ang bilis mo naman. Akala ko pa naman ay abala ka sa paglilinis ng kusina. Ang Inay Nena ay naging Inay Nena na may pagmamaliit, puno ng pangungutya. Napaat si Aling Nena. Ang lamig sa boses ni Celeste ay nagpatayo ng balahibo niya. Paano mo nagawa ito? Hindi ka ba naawa kay Gabi? Sa kanyang pinaghirapan. Awa. Aling Nena, sa mundong ito, ang awa ay para sa mga mahihina. At ako, hindi ako mahina. Tumawa si Celeste, isang tawa na walang kaluluwa. Hindi ba't nakakatawa? Ang simpleng probinsyana na inaakala mong walang alam, ang nakatuklas ng lahat. Pero ano naman, ngayon? Anong gagawin mo? Sasabihin mo kay Gabi. Sa tingin mo ba ay maniniwala siya sa iyo kaysa sa akin? Ang mga salita ni Celeste ay parang mga kutsilyo na tumatarak sa puso ni Aling Nena. Ang kanyang pagtitiwala sa kanyang anak ay unti-unting nabubura. Alam niyang may punto, si Celeste. Si Gabi ay bulag sa pag-ibig o sa pagkahumaling. Pero hindi mo siya maaaring lokohin ng ganito, ang kumpanya niya, ang lahat ng pinaghirapan niya, mawawala. Puno ng pakikusap ang boses ni Aling Nena. At anong pakialam ko? Ang kailangan ko ay pera, posisyon, kapangyarihan. Hindi pagmamahal ng isang tanga na bulag sa katotohanan, ani Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa kasamaan. Sa tingin mo ba ay nagtagal ako sa hirap? Ang pagiging reyna ng kahirapan ay hindi para sa akin. Hindi ako tulad mo, na kontento na sa paggawa ng kakanin sa isang liblib na bayan. Gusto ko ng higit pa, at si Gabi isa lang siyang hagdanan, para maabot ko iyon. Napakasakit ng mga salitang iyon. Ang pagnanasa, ang kasakiman, ay nakalarawan sa mukha ni Celeste. Walang pagsisisi, walang awa. Sa sandaling iyon, alam ni Aling Nena na kinaharap niya ang isang tunay na halimaw. Biglang bumukas ang pintuan. Si Gabi. Galing marahil sa trabaho, ang mukha ay pagod, ngunit may ngiti. Darling, Inay, gising pa pala kayo. May problema po ba? Sa pagpasok ni Gabi, tila may nagsindi ng bumbilya sa isip ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago, mula sa kasamaan tungo sa isang matinding takot. Isang matinding kaba ang bumarot kay Aling Nena. Alam niyang may gagawin si Celeste. Biglang sumigaw si Celeste, isang matinis na sigaw na nagpatayo sa lahat ng balahibo ni Aling Nena. Gamit ang kanyang matatalim na kuko, magbilis niyang kinamot ang kanyang sariling mukha, gumawa ng isang malalim na sugat sa kanyang pisngi. Ang dugo ay bahagyang lumabas, ngunit sapat na para magmukhang totoo ang sugat. Gabi, tulungan mo ako. Si Inay, inatake niya ako. Sigaw ni Celeste, ang boses ay puno ng takot at pagdadrama. Ang kanyang katawan ay naninginig at kasabay nito, puso siyang nagpatyanod pababa sa hagdanan, isang malakas na pagbagsak ang narinig, na tila mas malala pa ang kanyang pinsala. Ang mga pagbagsak ay sinundan ng kanyang mga iyak at paghikbi na tila naghihingalo. Natulala si Gabi. Ang kanyang mata ay lumaki. Sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang ina, na may hawak pang mga papeles sa kanyang nanginginig na kamay, at si Celeste, na dugo ang nakahandusay sa paanan ang hagdanan. Ang kanyang isip ay nagulo. Hindi niya pinansin ang mga papeles. Ang nakita niya ay ang kanyang ina na tila naging isang halimaw, at ang kanyang kasintahan na duguan at walang malay.
Mabilis siyang tumakbo pababa, lumumod sa tabi ni Celeste. Celeste, darling, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Unting idinilat ni Celeste ang kanyang mga mata, puno ng luha at paghihira. Gabi, si Inay Nena. Sinugod niya ako. Dahil selos siya, sinabi niyang huwag na tayong magpakasal, na sinisira ko lang daw ang buhay mo. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang pabulong na nagmamakaawa. Gabi, huwag mo na siyang hayaang manatili rito. Sobrang delikado siya. Natatakot ako sa kanya. Natatakot ako para sa ating dalawa. Ang pagdududa, ang pagkabigla, ang takot ay naghalo sa isip ni Gabi. Ang kanyang ina, ang taong kanyang pinakamamahal, ay inatake ang kanyang kasintahan. Hindi niya ito kayang tanggapin. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap niya ang sugat sa mukha ni Celeste, ang kanyang pagbagsak, ang kanyang takot. Ang kanyang ina ay nagpapahalag ng pagtutol sa kasal, ayaw sa kasintahan niya. Ang mga alalahanin ni Aling Nena tungkol sa paggastos si Celeste sa mga misteryosong lalaki ay biglang iba ng kahulugan sa isip ni Gabi. Naging mga senyales ng pagka-selos, ng pagka-inggit, ng pagkawala sa katinuan. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang tagumpay, ang kanyang perfect na buhay ay nanganganib. Ang kanyang ina ay nagiging sagabal. Ang lahat ng pagmamahal niya kay Aling Nena ay biglang napalitan ng galit, pagkabigo, at takot. Ang kanyang ina, na inaakala niyang suporta niya, ay biglang naging balakhid sa kanyang kaligayahan. Inay, paano niyo nagawa ito? Tanong ni Gabi. Ang boses ay malamig at puno ng pagtabigo. Hindi na niya tiningnan si Aling Nena. Ang kanyang tingin ay nakatuol kay Celeste na kunwari humihikbi at nanginginig sa takot. Gabi, anak, hindi totoo ang sinasabi niya, ani Aling Nena. Ang boses ay nauutal. May mga ebidensya ako. Tingnan mo ito. Iniabot niya ang mga papeles, ngunit hindi ito tinanggap ni Gabi. Wala akong pakialam sa mga papeles niyo. Inay, ang nakikita ko ay sinaktan niyo si Celeste. Hindi ko maintindihan, bakit niyo ginagawa ito? Sa tingin niyo ba, ay matutuwa ako na nakikita ko kayong ganito? Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Ang boses ni Gabi ay dumagundong sa buong Kasagayamate. Ang kanyang galit ay nagwasak sa lahat ng pag-asa ni Aling Nena. Ang kanyang anak, ang kanyang buong mundo, ay naniniwala sa kasinungalingan. Hindi ko na kayo maaaring hayaang manatili rito. Inay, ani Gabi, ang kanyang boses ay dumalik sa isang malamig na tono, na tila nakikipag-usap sa isang estranghero. Kailangan niyo ng pahinga. Kailangan niyo ng pagdaling. May inayos na ako. Kailangan niyo nang umalis. Ang mga salitang yon ay parang isang patalim na tumarak sa puso ni Aling Nena. Umalis. Matapos ang lahat ng pinaghirapan niya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga sakripisyo, itatapon lang siya ng kanyang anak. Para siyang isang lumang gamit na wala ng pakinabang. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, halos hindi na siya makatayo. Ang mga luha ay umaagos muli, ngunit ngayon ay hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagtataksil at pagkabigo. Walang pagpipilian, si Aling Nena. Kinabukasan, isang itim na van ang naghihintay sa labas ng Casa Diamante. Hindi na siya nilingon ni Gabi. Ang huling tingin ni Aling Nena sa kanyang anak ay isang tingin na puno ng sakit at pagtataksil. Si Celeste, na may benda na sa pisngi, ay ngumiti ng mapanukso, isang tagumpay ang nakalarawan sa kanyang mukha.
Magpahina na po kayo. Inay, ani gabi. Ang kanyang boses ay blangko. Walang emosyon. Para sa inyo po ito. Ngunit alam ni Aling Nena ang katotohanan. Hindi ito pahina. Ito ay pagtatapon. Ang ito ay pagkakulong. Ito ay paghihiwalay. Sa kanyang puso, ramdam niya na ang kanyang anak ay tuluyan ng naligaw ng landas at siya, ang kanyang ina, ay hindi na makakabalik sa kanya. Ang van ay humarurot paalis, iiwan kay Aling Nena na may puso na durog ang kanyang mga pangarap at asa ay nawala na parang bulak. Ang biyahe patungong bahay pahina ni San Jose ay mahaba at nakakapagod, ngunit ang pagod na iyon ay pisikal lamang. Ang kanyang isip at puso ay mas matindi ang pagod. Habang papalapit ang van sa destinasyon, ang tanawin sa labas ng bintana ay nagbago. Mula sa matatayog na gusali at mararanyang subdivision, napalitan ito ng liblib na kalsada, malayo sa sentro ng syudad. Ang hangin ay tila mas mabigat, ang paligid ay mas tahimik, ngunit may kakaibang bigat ng kalungkutan. Nang makarating ang van, bumaba si Aling Nena. Ang bahay pahinga ni San Jose ay hindi tulad ng kanyang inakala. Hindi ito isang maaliwalas na kanlungan para sa mga matatanda, kundi isang lumang gusali na tila kinain na ng panahon. Ang pintura ay lumana at nagbabalat. Ang mga bintana ay may mga rehas at ang bakuran ay puno ng tuyong dahon at ligaw na damo. Ang hangin ay mabaho sa amoy na lumang disinfectant at matandang katawan. Itong isang malaking kulungan. Kinaharap siya ni Ginoong Salazar, ang direktor ng bahay, pahinga. Si Ginoong Salazar ay isang lalaking may edad. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay blangko na tila hindi na nasalay na makakita ng buhay sa loob ng gusaling ito. Kayo po ba si Aling Nena de la Cruz? Tunpang po, sa bahay pahinga ni San Jose. Anis Salazar, ang boses ay formal ngunit may bahid ng pagwawalang bahala. Pinakiusapan po kami ng inyong anak na alagaan kayo. Huwag po kayong alala, ligtas po kayo rito. Ang ligtas ay parang isang biro. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangumot. Ang mga staff ay tila walang pakialam. Ang kanilang mga mukha ay pagod at walang sigla. Ang pagkain ay kaunti, halos hindi sapat para mabuhay. Ang higiin ay napakababa. Ang mga silid ay mabaho at madalas ay hindi nalilinis. Kung minsan, may mga staff na gumagamit ng marahas na pamamaraan sa pag-aalaga, lalo na kapag hindi nakikinig ang mga matatanda. Naging isa si Aling Nena, sa kanila isang matanda na walang boses, walang karapatan, walang asa. Dahil sa pighati at pagkabigla, mabilis na bumagsak ang kalusugan at iisip ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng liwanag, ay naging blangko. Ang kanyang boses, na dati puno ng kwento at tawa, ay naging tahimik. Wala na siyang pakialam sa mundo. Wala na siyang gusto, kundi matapos ang lahat ng paghihirap. Naging anin na lang siya ng kanyang sarili, nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ang kanyang isip ay walang laman, ang kanyang puso ay puno ng kirot. Ang tanging larawan sa kanyang isip ay ang kanyang munting kubo sa barangay Maligaya at ang kanyang anak na si Gabi na dating puno ng pagmamahal at paggalang, ngayon ay tila isang estranghero. Ang mga araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan. Wala nang bumibisita kay Aling Nena. Ang kanyang mundo ay naging isang maliit na silid sa bahay pahinga.
puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang kaluluwa ay unting namamatay. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang karaniwang pwesto sa tabi ng bintana, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang babae ay may edad na. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang init at kabutihan. Siya si Manang Linda, isang dating katulong sa Maynila, na ngayon ay isang volunteer sa bahay pahinga. Si Manang Linda ay kilala sa kanyang kabaitan at pagmamahal sa mga matatanda. Aling Nena, kumusta po kayo? Ani Manang Linda, ang boses ay malumanay. Nagulat siya nang makita ang matandang babae. Ang matanda ay payat, halos butot balat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit mayroong kakaibang pamilyar sa mukha ng matanda. Nagsimulang maglinis si Manang Linda sa silid ni Aling Nena habang tahimik na pinagmamasdan ang matanda. Habang nililinis niya ang mga gamit, mayroong isang bagay na nagpakislap sa kanyang alaala. Ang mga mata ni Aling Nena, bagamat walang buhay ngayon, ay may kakaibang pamilya na hugis. At ang kanyang pangalan, Aling Nena de la Cruz. Biglang may umikot sa isip ni Manang Linda. Si Aling Nena, ang nanay ni Gabriel de la Cruz. Ang mabait at masipag na Aling Nena na nagbebenta ng kakanin sa barangay Maligaya. Ang kanyang dating amo, ang ina ng batang si Gabi na inalagaan niya noon. Ang batang Gabi na laging binibigyan ng kakanin ni Aling Nena, ang batang Gabi na laging niyayakap ng ina. Mabilis na pinaghambing ni Manang Linda ang nakikita niya ngayon sa kanyang alaala. Ang Aling Nena na nakilala niya ay puno ng sigla, puno ng pagmamahal. Ang Aling Nena na nasa harap niya ngayon ay isang anino na lamang. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Paano nangyari ito? Bakit narito ang kanyang dating amo? Sa isang lugar na puno ng pigati at kawalan ng pag-asa. Aling Nena, kayo po ba talaga si Aling Nena de la Cruz? Ang ina po ni Gabi? Tanong ni Manang Linda, ang boses ay naninginig. May pag-asa sa kanyang boses, ngunit mayroon ding matinding pagkabahala. Walang sagot. Ngunit sa mata ni Aling Nena, may bahagyang paggalaw, isang kislap ng pagkilala, o marahil ay pagdudula. Alam ni Manang Linda na may malalim na misteryo sa likod ng pagdating ni Aling Nena sa bahay, pahinga ni San Diyos. At sa kanyang puso, alam niyang hindi niya ito kayang baliwalain. Hindi niya kayang iwan ang isang taong minsan ding nagpakita ng kabutihan sa kanya sa ganitong kalagayan. Ang kanyang pagdating ay isang munting liwag sa madilim na mundo ni Aling Nena, isang munting pag-asa sa gitna ng matinding kawalan. Napakagat, labi si Manang Linda, ang puso, ikumabog ng mabilis sa didin. Tama siya. Walang duda. Ang matandang babaeng nasa harap niya, payat na payat, at tila isang anino, ay si Aling Nena, ang ina ni Gabi de la Cruz, ang kanyang dating amo. Ang Aling Nena na puno ng sigla, ngiti, at kabaitan. Ang Aling Nena na nagbebenta ng pinakamasarap na kakanin sa barangay Maligaya. Ang Aling Nena na nagbigay sa kanya ng trabaho at pagmamahal noong siya'y bata pa at nangangailangan. Ang mga alaala ay nagsalinbayan sa isip ni Manang Linda. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw, walang ingat, hinahaplo sa ang braso ni Aling Nena. Inay Nena, ako po ito. Si Linda. Naaalala niyo po ba ako? Ang alaga ninyo noong bata pa kayo. Si Gabi. Ako po ang nag-aalaga sa kanya habang nasa bukid po kayo. Si Lina po, Inay Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng matinding pag-aalala
at lungkot. May kaunting pamilyar na kislap sa mata ni Aling Nena. Isang pahiwatig na tila may nararamdaman siyang malayo, malalim. Isang alaala na nagpupumilit lumitaw sa kanyang napakahimbing na kamalayan. Mula noon, nagkaroon ng bagong misyon, si Manang Linda sa bahay, pahina ni San Jose. Hindi na lamang siya isang simpleng voluntaryo. Si Aling Nena, ang kanyang priority. Bawat oras na maaari niyang ilaan, inilalaan niya kay Aling Nena. Dahan niyang pinapakain si Aling Nena, kutsara sa kutsara, na tila isang pasyente sa ospital. Pinipili niya ang pinakamalambot na kanin, ang pinakamababang sabaw, at inilalagay ito sa bibig ng matanda nang may matinding pag-iingat. Inililinis niya ang silid ni Aling Nena, binibihisan siya ng malinis na damit, at inilalabas para malasap ang simoy ng hangin sa bakuran na bagamat kulang sa dilag, ay masarap pa rin langhapin kaysa sa amoy ng lumang gusali. Bawat araw ay nagsisimulang magbunga ang kanyang pagtitiyaga. Unting nagkaroon ng kaunting kislap sa mga mata ni Aling Nena. Ang kanyang mga kamay, na dati walang buhay, ay nagsimulang gumalaw, mahagyang gumantis sa haplos ni Manang Linda. Minsan, may narinig siyang mahinang ungol, isang tunog na tila nagpupumilit lumabas mula sa kanyang pinakamalalim ng hukay ng kawalan ng pag-asa. Taglay, ang mahinang bulong na narinig ni Manang Linda. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Aling Nena. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Manang Linda. May pag-asa. Habang inaalagaan niya si Aling Nena, hindi rin nakaligtas sa paningin ni Manang Linda ang kakaibang galaw sa bahay, pahina. Naging mas mapagmasid siya. Napansin niya na madalas telepono si Ginoong Salazar sa isang partikular na oras, at ang kanyang boses ay nagiging mas pabulong at palihin. Minsan, habang naglilinis siya malapit sa opisina ni Salazar, narinig niya ang pangalan ni Celeste. Oo, kailangan natin siyang panatilihing tahimik. Nakadepende sa iyo ang lahat ng pinag-usapan natin. Huwag kang alala, mapupunta sa iyo ang natitirang bayad pagkatapos ng kasal. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malalim na pagdududa kay Manang Linda. Ang koneksyon. Si Celeste at Ginoong Salazar. Ang bahay pahinga ay hindi lamang isang lugar ng pagpapahinga, kundi isang lugar ng madilim na kasunduan. Naalala niya ang balitang narinig niya dati, na may anak si Celeste na may hawak na isang care facility. Ugnay ang mga mapiraso sa kanyang isip. Siguradong may malalim na koneksyon sila, at si Aling Nena ang biktima ng kanilang kasamaan. Isang linggo ang lumipas. Mas lumakas na ang katawan ni Aling Nena. Nakakakain na siya ng maayos, nakakagalaw na. Ang kanyang mga mata ay hindi na blangko. May kaunting buhay na. Habang nakaupo sila sa bakuran, malayo sa ingay ng loob, dahang hinaplos ni Manang Linda ang kamay ni Aling Nena. Inay Nena, ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po kayo narito? Gusto po naming malaman ang katotohanan. Tumingin si Aling Nena kay Manang Linda, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, takot, at pagkabigo. Nagbuntong, hininga siya, isang tunog na tila pinipiga ang kanyang kaluluwa. Nagpumilit siyang magsalita. Si Celeste, anak ko. Niloko niya. Ang kanyang mga salita ay putol, mahirap unawain. Ngunit nagpatuloy si Manang Linda sa pagtatanong, sa paghihikayat, ng may matinding pasensya. Bawat araw, dahang lumalabas ang katotohanan.
Isang piraso sa isang pagkakataon na tila binubuo nila ang isang poso ng pighati. Kinuha ni Manang Linda ang isang maliit na kwaderno at lapis. Sinimulan niyang isulat ang bawat salita, bawat detalye na binanggit ni Aling Nena. Ang mga fake invoices, ang mga offshore accounts, ang phantom contracts, ang paggamit ni Celeste sa kanyang anak, ang pagpapanggap niya, ang kanyang pagsila sa pamilya ng De La Cruz. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang aram na inatake ni Celeste ang sarili niya. Kinamot niya, mukha niya, sinabi, ako, inatake. Si Gabi, naniwala, sa kanya, ang mga luha ay umaagos sa mga pisngi ni Aling Nena habang inaalala niya ang sandaling iyon, ang sandali na nawala ang tiwala ng kanyang anak sa kanya. Ang sakit sa kanyang tinig ay nagdulot ng matinding galit kay Manang Linda. Hindi siya makapaniwala sa kasamaan ni Celeste. Ginoong Salazar, siya. Kasabwat, dagdag ni Aling Nena, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang lahat ng pagdududa ni Manang Linda ay nakumpirma. Ipinagtapat ni Aling Nena ang bawat paghihirap niya sa bahay, pahinga. Ang kakulangan sa pagkain, ang kapabayaan ng mga staff, ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay isinulat ni Manang Linda sa kwaderno, bawat detalye, bawat emosyon. Ito ay hindi lamang isang listahan ng mga pangyayari, kundi isang hiyaw ng isang ina na pinagtaksilan, isang kaluluwang pinahirapan. Nang matapos ang lahat, hawak ni Manang Linda ang isang mahabang liham. Ito ay isang detalyadong akusasyon, hindi lamang laban kay Celeste, kundi pati na rin sa katiwalian sa bahay pahinga ni Sanjo. Inay Nena, kailangan po ninyong pirmahan ito. Ito po ang magiging ebidensya natin. Ani Manang Linda, abot ang lapis at papel. Nanginginig ang kamay ni Aling Nena, ngunit buong tapang siyang kumuha ng lapis. Ang kanyang pirma ay hindi na kasing lilis ng dati. Ang mga linya ay halos hindi na mabasa. Ngunit ito ay isang pirma na puno ng tapang at determinasyon. Ito ay isang hiyaw ng katarungan mula sa isang ina na matagal nang nanahimik. Ang tanging bagay na hindi niya isinulat sa lihan ay ang kanyang pagdududa kay Gabi, ang sakit na nararamdaman niya sa pagtataksil ng sariling anak. Ayaw niya itong maging bahagi ng kwento. Ayaw niyang masaktan si Gabi ng higit pa. Sa gitna ng lahat, ang ito, may isang batang voluntaryo na madalas dumadalaw sa bahay, pahinga. Siya si Sofia Pia Ramirez. Isang masiglang estudyante, puno ng pangarap at pagmamahal sa kapwa. Kilala si Pia sa kanyang pagiging tech, sanidri, at sa kanyang malakas na presensya sa social media. Madalas niyang kinakausap si Manang Linda at Aling Nena, nagbibigay ng kaunting saya sa kanilang malungkot na mundo. Isang araw, nakita ni Pia ang kwaderno ni Manang Linda na may liham ni Aling Nena. Nagulat siya sa nilalaman nito. Habang binabasa niya ang mga salita, ang kanyang tingin ay napagpad sa mukha ni Aling Nena. Nakita niya ang isang bahagyang peklat sa gabi ng matanda. Malabo na, ngunit halata. Naalala niya ang kwento ni Manang Linda tungkol sa pag-atake ni Celeste sa sarili. Ang peklat na yon ay ang pisikal na ebidensya ng isang matinding kasinungalingan. Hindi nagdalawang isip si Pia. Humingi siya ng pahintulot kay Manang Linda na agad namang pumayag. Kumuha siya ng litrato ni Aling Nena, ang kanyang payat na katawan, ang kanyang malungkot na mata, at ang peklat sa kanyang pisngi. Kasama rin ang isang larawan ng liham ni Aling Nena na may takip sa ilang sensitibong impormasyon upang protektahan ang kanilang pagkakakilanan sa simula. Pumalik si Pia sa kanyang tinutuluyan. Ang kanyang isip ay gulong
gulo, sa galit, at determinasyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Binuksan ang kanyang social media account at sinimulang i-copy ang kanyang post. Sama nating ibunyag ang katotohanan, bulong niya sa sarili. Ang pamagat ng kanyang post ay malinaw at nakakapukaw ng damdamin. Sino si Aling Nena at bakit siya nakakulong sa bahay, pahinga ni San Diyos? Isang kwento, ang kataksilan at kasakiman na hindi natin dapat palampasin. Inilagay niya ang mga litrato, kasama ang maikling kwento ng pagdating ni Aling Nena, ang kanyang paghihirap, at ang mga bahagi ng liham na naglalahad ng pandaraan ni Celeste, at ang kalagayan ng bahay, pahinga. Kinamit niya ang mga hashtags na Justice for Aling Nena, Puso Mina, Stokaw de Rebels, at Celeste Shroud. Pagkatapos niyang i-post, naghintay si Pia. Hindi niya inasahan ang bilis ng pagkalat nito. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang post na parang apoy sa tuyong damo. Libong shares, comments at reactions ang bumumos. Ang kwento ni Aling Nena ay umantig sa puso ng milyong Pilipino. Ang larawan ng kanyang tiwangwang na mukha, ang peklat na nagsasabi ng 1,000 kwento ng sakit, at ang kanyang liham na puno ng paghihirap ay naging simbolo ng aabuso sa matatanda at ng bulag na pagmamahal. Nagulantang ang buong komunidad. Mga balita sa telebisyon, radyo, at pahayagan ay nagsimulang lumabas, nagsasaliksik sa kwento ni Aling Nena at sa bahay pahinga ni San Diyos. Ang pangalan ni Gabi de la Cruz at ang kanyang kumpanya ng teknolohiya ay nabanggit na may mga katanungan tungkol sa kanyang pagpapabaya sa ina. Ang reputasyon ni Gabi ay unting nadudurog. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang umatas. Ang halaga ng kanilang stocks ay mabilis na bumaba. At ang mga kritisismo ay bumumos mula sa lahat ng sulok. Samantala, sa Casa Diamante, abala si Gabi sa kanyang trabaho. Nagtataka siya sa mga sunod na tawag mula sa kanyang mga kasosyo, sa kanyang mga empleyado, at sa kanyang mga investors. Ang kanyang telepono ay halos hindi na humihinto sa pag-ring. Ano bang nangyayari? Pulong niya sa kanyang sarili. Akala niya ay isang maliit na problema lamang sa kumpanya. Ngunit ang mga balita ay unting lumalabas. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ginoong Fernandez, isang matagal na niyang kasosyo at mentor sa negosyo. Gabi, kailangan nating mag-usap. Ngayon na, napakaseryoso ng problema. Tila, hindi mo na kontrolado ang sitwasyon. Nag-aalala si Gabi, ngunit pilit pa rin siyang nagpapakita ng kalmado. Ano po ba ang nangyayari, Ginoong Fernandez? Wala naman po akong alam na problema na ganito kaseryoso. Hindi mo pa ba nakikita ang mga balita, Gabi? Ang ina mo, si Aling Nena, ang kumpanya mo, ang pangalan mo, lahat ay nasisira. May kumalat na balita sa social media na ikaw daw ang dahilan ng paghihirap ng ina mo, at may mga paratang din na niloloko ka raw ng nobya mo. Si Celeste Reyes, ang boses ni Ginoong Fernandez ay puno ng galit at pagkabigo. Napadura si Gabi sa kanyang kape. Ano? Po? Imposible. Sino ang magkakalat ng ganyan? Hindi po totoo yan. Nasaan po ang aking inay? Hindi naman po totoo na si Celeste. Hindi niya matanggap ang mga salitang iyon. Ang kanyang ina. Sa bahay pahinga. Niloloko siya ni Celeste. Hindi. Ngunit ang boses ni Ginoong Fernandez ay hindi sumuko. Gabi, kailangan mo ng umaksyon. Ang kumpanya mo ay nalulugi na. Ang mga kasosyo ay umaatlas na.
Kailangan mong magpa-imbestiga. Magpa-audit. Ngayon na, dahil kung hindi, baka wala ng kumpanya ang babalitan mo. Dahil sa matinding pressure mula kay Ginoong Fernandez at sa lumalalang sitwasyon, napilitan si Gabi na magpatawag ng agarang internal audit. Sa simula, ayaw pa rin niyang maniwala. Imposible. Mahal ako ni Celeste. Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang isip ay nagpupumilit na tanggapin ang katotohanan. Ngunit ang mga ebidensya ay unti-unting lumalabas, mas malinaw kaysa sa kanyang pagtanggi. Ang mga auditor ay nagtrabaho ng buong puso. Bawat transaksyon, bawat invoice, bawat kontrata ay kanilang sinuri. At sa loob lamang ng ilang araw, lumabas ang nakakagulat na resulta. Gabi, kailangan mong makita ito. Aninang chief auditor, ang mukha ay seryoso. Ang lahat ng iniimbestigahan natin ay totoo. Ang mga fake invoices, ang mga offshore accounts, ang mga phantom contracts, lahat ay konektado kay Celestine Reyes. Milyon-milyong piso ang nawawala mula sa kumpanya mo, Gabi. At ang lahat ay dumaan sa kanyang mga account o sa mga kumpanyang aari niya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang mundo ay gumumo sa isang iglap. Ang babaeng kanyang pinakamamahal, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, at kinabukasan ay siya rin palang sumisira sa kanya. Ang lahat ang alalahanin ng kanyang ina, ang mga babala niya, ang lahat ay totoo. Ang sakit ay mas matindi pa sa pisikal na sakit. Ito ay sakit ng pagtataksil, ng pagkaanga, ng pagkawala. Hindi na niya hinintay pa. Nang dumating si Celeste sa Diamante, naghihintay na si Gabi sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, sakit, at pagkabigo. Hawak niya ang mga dokumento mula sa audit. Celeste, ang boses ni Gabi ay malamig. Walang emosyon. Ano ang ibig sabihin nito? Inihagis niya ang mga dokumento sa mesa. Tiningnan ni Celeste ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay blangko. Hindi siya nagulat. Tila inaasahan na niya ito. Tumawa siya, isang tawang puno ng pangungutiya. Kaya pala. Natuklasan mo na pala ang aking maliliit na sikreto, Gabi. Ang kanyang pagbanggit sa pangalan ni Gabi ay puno ng walang pakialam. Paano mo nagawa ito? Bakit mo niloko ako? Bakit mo niloko ang kumpanya ko? Ang ina ko? Ang mga salita ay halos hindi na lumabas sa bibig ni Gabi, puno ng sakit at pagkabila. Niloko? Gabi, hindi kita niloko. Inawa ko lang ang kailangan kong gawin para sa sarili ko. Sagot ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nanliit sa kasamaan. Hindi ba't sinabi ko na sa ina mo noon pa? Na, ang awa ay para sa mahihina. At ikaw, Gabi, ikaw ang mahina. Pulag ka sa ibig, o sa kung ano man ang tawag mo diyan. Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa isang buhay na hindi ko gusto? Pero ang kailangan ko, Gabi, kapangyarihan. Hindi ang iyong pagmamahal na puno ng mga pangarap na walang katotohanan. At ng ina mo, isang sagabal. Isang matandang probinsyana na gustong sirain ang lahat. Hindi ba't nakakatawa? Ang ina mo ang mas nakakaintindi sa akin kaysa sayo. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa sikmura. Ang kanyang walang pagsisisinapag, ang kanyang pangungutiya, ang kanyang kawalan ng awa. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kumpletong pagbabago
sa isip ni Gabi. Ang lahat ay luminaw. Ang mga babala ng kanyang ina, ang kanyang mga pagdududa, ang kanyang mga tanong. Ang lahat ay totoo. At siya, si Gabi, ang kanyang sarili, ang bulag. Naramdaman niya ang matinding sakit ng pagkabigo sa sarili. Ang pagtataksil ng babaeng pinakamamahal niya at ang pagtataksil niya sa kanyang sariling ina. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Hindi lamang siya niloko ni Celeste, kundi niloko rin niya ang kanyang ina. Itinapon niya ang kanyang ina sa isang lugar na puno ng pigati, sa paniniwalang siya ay nakakasira sa kanyang kaligayahan. Si Aling Nena, ang babaeng nagpakahirap para sa kanya, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ay pinabayaang mamatay sa isang malungkot na lugar dahil sa kanyang pagka-anga at pagka-bulag. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Ang mga alaala ng kanyang ina, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga luto, ang kanyang mga babala, ay bumalik sa kanya. Ang larawan ni Aling Nena, na mahina at malungkot, at ang sarili niya na puno ng galit at pagkabigo. Para siyang isang demonyo na sumira sa buhay ng taong pinakamamahal niya. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, may sumiklab na desisyon. Hindi na siya maaaring maging bulag. Hindi na siya maaaring maging mahina. Kailangan niyang ituwid ang lahat ng pagkakamali. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina. At kailangan niyang ipakita sa kanyang ina na siya ay nagbago. Mabilis siyang tumakbo palabas ng Casa Diamante. Iniwan si Celeste na nakangisi at walang pagsisisi. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at kumandar ito ng mabilis, na tila hinahabol niya ang oras. Ang kanyang isip ay puno ng isang misyon, iligtas ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, puno ng pag-asa at desperasyon. Kailangan niyang maabot ang bahay, pahinga ni San Diyos. Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat. Ang daan, patungong bahay pahinga ni San Diyos, ay naging napakahaba. Ang bawat metro ay parang 1 kilometro. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng kanyang ina, ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagtataksil. Ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ni Celeste, ikaw ang mahina. Pulag ka. At ang mga salita ni Aling Nena, anak, hindi totoo ang sinasabi niya. May mga ebidensya ako. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ito ay isang sublat na hindi kailanman maghihilom. Ngunit ang sakit na yon ay naging gasolina sa kanyang pagmamaneho. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina. Ang bilis ng sasakyan ay halos lumipad sa daan, lumalagpas sa mga ilaw trapiko. Hindi na pinapansin ang mga busina ng ibang sasakyan. Ang tanging bagay na nasa isip niya ay ang kanyang ina, na matagal nang naghihintay sa kanya, na matagal nang pinababayaan niya. Ngayon, siya na ang magliligtas. Ngayon, siya na ang magbabayad sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang misyon ay malinaw. At wala nang makakapigil sa kanya. Ang daan, patungong bahay, pahinga ni San Diyos, ay naging napakahaba para kay Gabi, na tila binagtas niya ang pinakamadilim na kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat metro ay parang 1 kilometro, ang bawat segundo ay parang 1 oras. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng kanyang ina, ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagtataksil, hindi lamang ang pagtataksil ni Celeste,
kundi ang kanyang sariling pagtataksil sa pinakamamahal niyang inay. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ito ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang bahay pahinga, na sa simula'y isa lamang konsepto ng pahinga na itinakda ni Celeste, ay ngayon nagpakita ng tunay na anyo nito, isang lumang bilangguan. Puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Mas lalo pang nadagdagan ang kanyang pagsisisi at galit sa sarili sa bawat yapak ng gulong ng sasakyan niya. Sa wakas, narating ni Gabi ang lumang, naghihingalong gusali ng bahay pahinga ni San Jose. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis, hindi lamang sa pagmamadali, kundi sa matinding takot at pangamba. Ang amoy ng lumang disinfektan at matandang katawan ay bumungmad sa kanya na tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang paningin ng mga bintanang may rehas at ang malawak, ngunit tuyong bakuran ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Ito ang lugar kung saan niya itinakwil ang kanyang ina. Pumasok siya sa loob, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pamilyar na mukha. Sinalubong siya ni Ginoong Salazar, ang direktor ng bahay pahinga. Ang mukha ni Salazar ay formal at walang emosyon, ngunit may kakaibang pagmamadali sa kanyang kilos. Gaba de la Cruz, ano po ang sadya ninyo? Tanong ni Salazar. Ang boses ay formal, ngunit may bahid ng pagka-irita. Hindi po kayo schedule ng pagbisita. At sa pagkakaalam ko, hindi naman po kayo bumibisita sa matagal na panahon. May mapanuksong tono sa kanyang huling pangungusap. Nasaan ang inay ko? Si Aling Nena. Tanong ni Gabi, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may awtoridad. Hindi na niya kayang magkunwari. Napataas ang kilay ni Ginoong Salazar. Si Aling Nena. Pasensya na po, Ginoo. Si Aling Nena po ay inilipat na. May pilit na ngiti sa labi ni Salazar na tila may itinataki na lihin. Inilitat. Saan? Bakit hindi ako naabisuhan? Lumakas ang boses ni Gabi. Ang kanyang mga kamay ay nakuyong. Naramdaman niya ang unti-unting pagtaas ng kanyang galit. May mali. Ramdam na ramdam niya ito. Nako, Ginoo, matagal na po siyang narito. Marahil ay nakalimutan na niya kayo. At saka, ayaw na po niyang makipagkita sa inyo. Masyado po siyang nasaktan. Mas lalo pang pinilit ni Salazar ang kanyang kasinungalingan, na tila umaasa na susuko si Gabi. Nagluloko ka ba? Ang boses ni Gabi ay dumagundong sa buong labi. Nasaan ang inay ko? Sasabihin mo, o sisilain ko ang lugar na ito. Bago pa man mag-init ang sitwasyon, biglang lumitaw si Manang Linda mula sa isang pasilyo sa likod. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Gabi, puno ng unawa at kaunting awa, ngunit mayroon ding matinding determinasyon. Tila inaasahan na niya ang pagdating ni Gabi. Ginoo Gabi, hinahanap mo po ang inay ninyo. Ani Manang Linda? Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Hindi po siya inilipat. Naroon po siya sa likod, sa lumang bodega. Tiningnan niya si Ginoong Salazar ng matalin, isang tingin na nagpatahimik sa direktor. Nag-aalangan si Gabi. Sino ang babaeng ito? Ngunit ang kanyang boses ay pamilyar at ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanan. Bodega. Bakit siya naroon? Anong nangyayari dito? Pilisan na po natin, Ginoo Gabi. Kailangan na po siya, ani Manang Linda, na tila binabasa
ang pagdududa sa isip ni Gabi. Walang panahon para sa mga paliwanag. Ang pinakamahalaga ay iligtas si Aling Nena. Hindi na aksaya ng panahon si Gabi. Sinundan niya si Manang Linda na nagmamadaling naglakad sa isang madilim at masukal na landas sa likod ng gusali. Ang bawat hakbang ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Ang lupa ay basa at magulas, ang mga damo ay matataas at ang hangin ay puno ng amoy ng kalumaan at pagkabulok. Dito po, Ginoo Gabi, ani Manang Linda. Tinuho ang isang lumang bahay, imbakan na halos matabunan na ng mga baging at kalawang. Ang bubong nito ay butas, at ang pinto nito ay may malaking padlock na gawa sa kalawang. Inay, sigaw ni Gabi, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pambilyar na ang eksenang ito. Parang isang bangmumot na nagbalik. Sa dilim ng gabi, tanging ang malabong sinag ng buwan ang pumapasok sa mga bintanang pulo ng alikabok ng lumang bodega. Ang tunog ng pag-alis ng kalawangin na pagloak ay pumunit sa katahimikan na tila isang hiyaw ng kawalan ng pag-asa. Si Gabriel Gabi de la Cruz, ang kanyang mukha ay basa ng pawis at ang kanyang mga matay na mumula sa matinding takot at desperasyon ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang sirain ang kalawangin na kandado. Ang bawat ingay ay lumikha ng eko sa mabigat na hangin ng kapabayaan. Narinig niya ang isang mahinang ungol, napakahina, ngunit sapat, upang magpatayo sa kanyang balahibo. Inay Nena, sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos mawala sa takot. Ako po ito. Si Gabi, nandito po ako para iligtas kayo. Ang pintuan ay bumukas ng hirap. Inilalanta ng isang masikip na espasyo, mabaho sa amoy ng amag at lumang gamot. Sa sulok ng silid, isang payat na figura na parang isang walang laman na balat ay nakahandusay sa maruming kutsan. Lumuhod si Gabi, ang kanyang puso ay tila pinupunit sa matinding sakit nang makilala niya ang kanyang ina. Si Aling Nena, ang ina na kanyang pinabayaan, ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang sarili na may mga matang blangko na nakatingin sa kawalan. Ang kamera ay lumipad, dumaan sa malabong peklat, sa pisngi ni Aling Nena ang peklat na inilikha ni Celeste upang maninlang, ang peklat na nagpapatunay ng kanyang kasinungalingan, ang peklat na tanda ng kanyang sariling bulan na pag-ibig. Pagkatapos ay lumipat ang tingin sa mga matang puno ng pagdududa at kawalan ng pag-asa ni Gabi. Naglakas loob siya, ang kanyang nanginginig na kamay ay humawak sa ina. Ngunit hindi gumanti si Aling Nena. Wala siyang reaksyon. Wala siyang tugon. Para siyang isang manika na walang buhay. Inay, bulong ni Gabi, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Niyakap niya ang ina ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay. Patawarin mo po ako, Inay. Napakabulag ko po. Ulit niyang sinabi ang mga salitang iyon, na tila umaasang ang kanyang mga luha at pagsisisi ay makakapagbalik sa kanyang ina. Ngunit si Aling Nena ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay blangko pa rin. Ang sakit ay hindi maitaliwanag. Hindi lamang pisikal ang pinsala sa kanyang ina, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa ay tila nawala. Biglang narinig ang ingay ng mga yapak. Lumitaw si Ginoong Salazar at dalawang matatabang guwardiya, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagtataka.
Anong ginagawa ninyo rito? Lumabas kayo. Bawal kayo rito. Sigaw ni Salazar at naglakad patungo kay Gabi. Wala kayong karapatang ikulong ang ina ko, sigaw ni Gabi. Ang kanyang boses ay puno ng galit at protection. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay pumagitan sa kanyang ina at sa mga taong ito. Responsibilidad ninyo na alagaan siya, hindi ikulong. Nagkaroon ng pagtatalo. Sinubukan ng mga gwardiya na hilahin si Gabi palayo, ngunit si Gabi, na puno ng matinding galit at pagsisisi, ay lumaban ng buong lakas. Ang bawat suntok ay parang paglabas ng kanyang matagal ng kinikimkim na sakit at pagkabigo. Para siyang isang halimaw na nagpoprotekta sa kanyang anak. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, narinig ang malakas na tunog ng sirena ng pulis mula sa labas. Lumapit ang mga sasakyan ng pulis at mula dito ay bumaba ang ilang pulis kasama si Attorney Garcia, ang abogado na kinontak ni Gabi matapos niyang matanggap ang resulta ng audit. Si Attorney Garcia ay matangkad, formal at may matalim na tingin. Nandito po kami para ipatupad ang warrant of arrest at upang imbestigahan ang mga paratang ng abuso sa matatanda at pandaraya. Ani Attorney Garcia, ang kanyang boses ay malinaw at may authority. Ginoong Salazar, kailangan po kayong sumama sa amin. Natulala si Ginoong Salazar. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang kanyang mga kamay ay nanininig. Sinubukan pa niyang manlaban, ngunit huli na ang lahat. Agad siyang inaresto ng mga pulis, kasama ang 2 gwardya. Wala akong kinalaman diyan, kasalanan niya ni Celeste Reyes, siya ang nagbigay sa akin ng pera. Para manahimik, siya ang utos na ikulong ang matanda. Sigaw ni Ginoong Salazar, habang hinihila ng mga pulis. Ang kanyang amin, ay lumikha ng isang matalim na kirot sa puso ni Gabi. Kinumpirma na ang lahat ng kanyang hinala, ang kasamaan ni Celeste, ang kanyang sariling tanga, ang lahat ay totoo. Inilabas si Aling Nena mula sa bodega. Ngunit kahit ligtas na siya sa bilangguan, ang kanyang kaluluwa ay nanatiling nakakulong. Ang kanyang mga mata ay blangko pa rin, ang kanyang katawan ay mahina, at ang kanyang isip ay tila lumipad na. Ang pisikal na pinsala ay madaling gamutin. Ngunit ang emosyonal at mental na trauma ay nangangailangan ng mas matagal na paggain. Hindi nagtagal, dumating din ang balita, si Celeste Reyes ay inaresto din dahil sa pandaraya, embezzlement, at conspiracy sa aabuso kay Aling Nena. Ngunit kahit sa loob ng kulungan, nanatili siyang matigas at walang pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, ang kanyang labi ay may mapaluyong ngiti. Napakabobo mo talaga. Gabi, bulong niya sa sarili, habang ang pintuan ng kanyang selda ay isinara. Hindi siya nagpakita ng anumang pagdadalamhati o anumang pagmamakaawa. Ng kanyang amin, ay isang patunay ng kanyang kasamaan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagkaroon ng kumpletong pagbabago sa buhay ni Gabi. Ang kanyang kinang bilang isang matagumpay na negosyante ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pagsisisi at paghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang unang hakbang ni Gabi ay ang ganap na pagtalikod sa kanyang nakaraang buhay. Ipinagbili niya ang Casa Diamante, ang simbolo ng kanyang pagmamalaki at kayamanan, sa isang halaga na sapat upang mabayaran ang lahat ng nawawalang pondo mula sa kanyang kumpanya at upang makapagbigay ng kompensasyon sa mga kasosyo na naapektuhan. Ang lahat ng kanyang arian, ang mga mamahaling sasakyan, ang mga kagamitan, ang kanyang kumpanya lahat ay kanyang isinakripisyo. Hindi ito madali, ngunit ito ang tanging paraan
upang matubos ang kanyang mga pagkakamali, upang ipakita na siya ay seryoso sa kanyang pagbabago. Mula sa isang mundo ng karangyaan, naglakbay siya patungo sa isang buhay na mas payak, mas makabuluhan. Nang makalabas na sa ospital si Aling Nena, inilipat siya ni Gabi sa isang maliit, ngunit malinis, at mainit na bahay, malayo sa ingay ng Maynila, ngunit mas malapit sa puso ng komunidad. Hindi na ito isang malaking mansyon, kundi isang bahay na puno ng mga alaala, puno ng pagmamahal. Ito ay may malaking hardin, kung saan maaaring makapagtanim si Aling Nena ng kanyang mga paboritong gulay at bulaklak, isang paalala ng kanyang dating buhay sa probinsya. Ngunit ang paggaling ni Aling Nena ay hindi madali. Bagamat higtas na siya sa pisikal, ang kanyang isip at puso ay nanatiling sugatan. Tahimik siya, bihila magsalita, at ang kanyang mga mata ay madalas na nakatingin sa kawalan. Si Gabi, na puno ng pasensya at pagmamahal, ay naging kanyang personal na tagapag-alaga. Bawat araw, inaalagaan niya ang ina. Pinagluluto niya ito ng mga paborito nitong kakanin, kahit na hindi siya kasing husay ng kanyang ina. Ikinukwento niya ang mga nangyayari sa labas, ang mga balita sa telebisyon, ang mga nangyayari sa mga kapitbahay. Bawat oras na kasama niya ang ina, pinubulong niya ang mga salitang patawarin mo po ako, inay. Paulit. Ulit. Walang humpay. Dahan nagsimulang magbunga ang kanyang pagtitiyaga. Isang hapon, habang binabasa niya ang isang lumang kwento tungkol sa isang ina at anak, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa kamay ni Aling Nena. Pagkatapos, isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda, isang ngiti na halos hindi makita, ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa kay Gabi. Ang kanyang mga mata, na dati hiblangko, ay nagsimulang magpakita ng kaunting buhay, isang kislap ng pagkilala. Isang araw, habang pinapakain niya si Aling Nena ng kanyang paboritong tsampurado, hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagpapatawag at pagmamahal. Gabi, anak, bulong niya, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit malinaw. Ito ang pinakamahalagang salita na narinig ni Gabi sa kanyang buong buhay. Ang kanyang ina, sa wakas, ay nagpatawad sa kanya. Ang pagpapatawad na yon ay hindi lamang nagpagaling sa sugat sa puso ni Gabi, kundi nagbigay din ng lakas kay Aling Nena upang makabangon. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang buhay ni Gabi at Aling Nena ay nagkaroon ng isang bagong simula, isang bagong kabanata na puno ng pagmamahal at kapayapa. Si Gabi, na dati isang mayabang na negosyante, ay ganap ng nagbago. Tinalikuran niya ang mundo ng karangyaan, at ngayon ay masaya sa kanyang bagong misyon. Nagtatag siya ng isang community learning center para sa mga batang mahihirap sa kanilang lugar na pinangalanan niyang Pangarap Nena. Ito ay isang sentro kung saan maaaring matuto ang mga bata ng libre, kung saan sila ay binibigyan ng pagkakataong mangarap at pabuti ng kanilang mga pangarap, tulad ng pangarap ni Aling Nena para sa kanya. Dito, natagpuan ni Gabi ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi na ito tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagbibigay, sa pagpulong, at sa pagmamahal sa kapwa. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamadali at ambisyon, ngayon ay puno ng pag-asa at kagalakan. Habang nakikipaglaro siya sa mga bata, tinuturuan sila ng mga simpleng aralin sa buhay at ibinabahagi ang kanyang karanasan. Si Aling Nena, naganap ng gumaling sa pisikal at mental, ay natagpuan din ng kanyang bagong kaligayahan. Araw-araw,
Tinutulungan niya si Gabi sa sentro, nagluluto ng mga simpleng merienda para sa mga bata, at kinukuwentuhan sila ng mga lumang alamat at kwentong bayan. Ang kanyang mga mata ay bumalik na sa dati nitong kinang. Ang kanyang boses ay puno na muli ng tawa. Ang peklat sa kanyang pisngi ay nanatiling tanda ng kanyang nakaraang paghihirap. Ngunit ito ay nagsisilbing paalala na ang pagmamahal at pagpapatawad ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sakit. Sama silang bumuo ng isang bagong buhay. Isang buhay na simple, ngunit puno ng pagmamahal, unawa, at pagpapatawad. Ang mga aral na kanilang natutunan ay hindi lamang tungkol sa pera at kapangyarihan, kundi tungkol sa kahalagahan, ang pamilya, ang walang hanggang pagmamahal ng isang ina, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Si Gabi, na isang ulirang anak na ngayon, at si Aling Nena, na isang masayang ina, ay magkasamang naglalakad patungo sa isang bagong umaga, isang bagong simula, na may dalang mga puso na puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang puso ng ina ay hindi lamang isang pamagat ng kwento, kundi ang puso ng kanilang bagong buhay.